Sabi po ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo no na si Kristo ay hindi Diyos at ito ay siya ay tao, hindi siya Diyos no. Ngayon, may mga INC na naglatag sa akin kagaya ni Noel Soriano, ni Raimundo Muhe, no? Yan si Art Edward Solis, no, yung mga iglot na ito, na si Kristo ay sinasamba daw nila hindi bilang tao, kundi dahil daw bilang tagapamagitan. Kung bibigyan natin to ng logic, si Kristo ay hindi Diyos sa Iglesia ni Kristo, pero sinasamba nila si Kristo. At nung tinanong ko, saan yung sinasamba si Kristo? Hindi daw bilang tao. Bilang ano? Ano sinasamba nyo kay Kristo? Hindi ba? Tapos sabi nila, iniutos daw ng Ama sa kanila na sambahin si Kristo. Babasagin ko yung ganitong argumento, no? Maling-mali, maling-mali. Bakit? Hindi pa pwedeng mag-utos ang Ama na sumamba ang tao sa hindi Diyos. Ang pagsamba ay iniuukol at inilalaan lang yan sa Diyos. Walang inutos, wala tayong mababasa na nagturo ang Ama at nagutos sa mga propeta na sambahin nila ang tao. Wala tayong mababasa sa Biblia na tayong mga tao ay dapat sumamba sa tao lang. Wala. Bakit? Ang mga tao na sumasamba sa tao, ang tawag dyan ay human idolaters, no? O yung human idolatry. Pag sinamba mo ang tao at siya'y hindi Diyos, sumasamba ka sa Diyos-Diyosan. Kaya nga Diyos-Diyosan eh. 'Di ba? Bakit tinawag na Diyos-Diyosan? Kasi nagpapanggap silang Diyos. Sa panahon ng mga propeta, may mga naging hari na tinuring nila na sila ang Panginoon, katulad ni Paraon. No? Talagang gusto nila sinasamba sila literal. Ganun ang nagiging tema ngayon ng INC. Sumasamba sila sa hindi Diyos. Sumasamba sila sa tao lang, wala silang pinagkaiba kay Paraon. Hindi ba? Si Paraon gusto niya sinasamba siya ng mga tao. O, ano pinagkaiba ninyo kay Paraon sa panahon ni Moises? Wala. Dahil lalabas ang Kristo ninyo ay Diyos-Diyosan. Tatandaan natin mga kapanalig, kapag tayo po ay sasamba, yan po ay dapat nakaukol sa Diyos. Hindi ka po maaari sumamba sa isang tao lang. Bakit ka sasamba sa tao? Pag sumamba ka sa tao, sumamba ka sa hindi Diyos, anong tawag sa'yo? Diyos-Diyosan. Ngayon, sinasabi nila iniutos daw ng Ama na sambahin ang tao, which is si Kristo. Mali. Dahil mismo ang Diyos, mismo ang Ama ang nagsabi, huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ano yung Ama nyo? Lawmaker, lawbreaker. Gumawa ng batas, siya din ang sumira. Hindi pa pwedeng mag-utos ang Ama sa mga tao na pasambahin tayo sa hindi Diyos. Dahil ang Diyos ay mapanibughuin. Ang Ama na nga nagsabi, huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang Ama na nagsabi, di ba? Bakit nyo pilit isinisiksik na nag-utos ang Ama? Na nag-utos ang Ama na sambahin nyo si Kristo bilang INC. Tao lang si Kristo sa inyo. Saan nyo sinasamba si Kristo? Sa pagiging tao niya. At pag ikaw ay sumamba sa pagiging tao ni Kristo, sumasamba ka sa Diyos-Diyosan. Sasabihin ninyo, iniutos ng Ama na sambahin namin si Kristo. Saan nyo sinasamba nga? Sasabihin nyo bilang tagapamagitan. Bilang tagapamagitan, yung salitang tagapamagitan. Ano ba si Kristo? Tao. Malinaw ang mga latag ninyo, sinasamba nyo si Kristo. At si Kristo sa inyo ay isang tao. Sinasamba nyo si Kristo bilang isang tao na siyang kinikilala ninyong tagapamagitan. Kaya kayong mga INC,
Kung sinasamba nyo si Kristo bilang isang tao na kinikilala nyo tagapamagitan at hindi Diyos si Kristo sa inyo mga iglesia ni Kristo, kayo ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Hindi maaari na mag-utos ang Ama sa mga tao na sumamba kayo sa hindi Diyos. Lalabas lawbreaker ang Ama, lawmaker, lawbreaker. Sa kanya nang galing yung salitang huwag kang sasamba sa Diyos-Diyosan, tapos pasasambahin kayo sa hindi Diyos? Ay, iba ang Ama na tinatawag ninyo. Ang Ama ng Catholic Church, no? Ang aming God the Father, hindi kami tinuruan. Hindi kami tinuruan na sumamba sa isang tao. Hindi kami tinuruan ng God the Father namin na sumamba kami sa hindi Diyos. Kung sinasamba nyo si Kristo bilang isang tao, mga pagano kayo. Kayo ang modernong pagano. Kung sinasamba nyo si Kristo bilang isang tao, kayo ang modern pagans. Tandaan, pag ikaw sumamba sa tao, ang tawag sa iyo ay human idolaters. Ang mga sumasamba sa tao na mga pagano ay tinatawag na human idolatry pagan. Mga paganong sumasamba at ginodiyos ang kapwa-tao. At dahil tao lang si Kristo sa inyo, sinasamba nyo si Kristo bilang isang tao. At walang mababasa sa Biblia na dapat kang sumamba sa hindi Diyos. Wala kang mababasa sa Biblia na nag-utos ang Ama na sumamba kayo sa hindi Diyos. Wala kahit saan, balibaliktarin natin ang Old and New Testament. Walang mababasa dyan na sumamba kayo sa hindi Diyos. Yung mga paratang ninyo sa Catholic Church na sinasamba namin ang mga rebulto, mas masahol pa kayo. Dahil kayo, no, sumasamba sa hindi Diyos. Literal yan. Literal yan dahil ang sabi ninyo, sinasamba nyo si Kristo at si Kristo sa inyo mga iglesia ni Kristo ay hindi Diyos. Sumasamba kayo sa hindi Diyos na Kristo. Samantalang ang paratang ninyo sa aming mga Katoliko, sumasamba kami sa rebulto, which is mali pa ang interpretasyon nyo. No? Kaya naming depensahan na hindi kami sumasamba sa mga rebulto, pero hindi nyo maaaring depensahan na kayo ay sumasamba kay Kristo bilang isang tao. Kayo ay sumasamba kay Kristo na hindi Diyos. Sumasamba kayo sa hindi Diyos na si Kristo. Kung sumasamba kayo sa hindi Diyos na si Kristo, sumasamba kayo sa hindi Diyos, kayo ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Walang sinabi ang God the Father, walang sinabi ang God the Father na kayo ay dapat sumamba sa hindi Diyos. Tandaan, pag sumamba ka sa hindi Diyos, ikaw ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. At never nag-utos ang God the Father ng Catholic Church na kami ay dapat sumamba sa hindi Diyos dahil yan ay malaking kalapastanganan. Ang pagsamba ay nakauko lang sa Diyos. Pag ikaw ay sumasamba sa hindi Diyos, ikaw ay matatawag na pagano. Dahil ang ginagawa ng mga pagano, sila ay sumasamba sa hindi tunay na Diyos. Wala kayong pinagkaiba, INC 1914, tatag ni Felix Manalo sa mga sinaunang pagano. Ang pinagkaiba nyo lang, kayo ang modernong pagano sa panahon ngayon. Hindi dapat sambahin ang hindi Diyos. Ang dapat sambahin ng bawat mananampalatayang Kristiyano ay ang Diyos mismo. Kaya kung kayo, mga kaanib ng Iglesia ni Kristo, ay nagtuturo at may stand na sinasamba nyo si Kristo, na itong Kristo ninyo ay hindi Diyos, lalabas, kayo ay sumasamba sa hindi Diyos. At pag kayo ay sumasamba sa hindi Diyos, kayo ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. At pag kayo ay sumasamba sa Diyos-Diyosan, wala kayong pinagkaiba sa mga pagano. Malinaw naman po siguro yung pagpapaliwanag ko. Napakalinaw.
Hindi maaaring mag-utos ang Ama na pasambahin ang tao sa hindi Diyos, dahil ang Ama ay mapanibughuing Diyos. Never nag-utos ang New and Old Testament na kayong mga tao ay dapat sumamba sa hindi Diyos. Ang pagsamba ay nakauko lang yan sa Diyos. Wala kang ibang sasambahin kundi ang Diyos lang. Pag sumamba kayo sa hindi Diyos, kayo ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kayo ay mga pagano. Kayo ay mga human idolater. Ang mga kaanib ng INC ay matatawag na human idolaters o human idolatry pagan. Modernong pagano na sumasamba sa hindi Diyos. Modernong pagano na sumasamba sa literal na tao. Wala pong tinuro ang Old and New Testament, Old and New Testament na sumamba ka sa literal na tao at hindi Diyos. Latagan nyo ako ng mga sitas na nag-utos ang Old and New Testament na binigyan ng karapatan ang mga tao na sumamba sa hindi Diyos. Kapag kayo ay sumamba sa hindi Diyos, once again, pag kayo ay sumamba sa hindi Diyos, pag kayo ay sumamba sa tao, anong tawag sa inyo? Kayo ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Bakit? Sapagkat ang sinasamba mo ay hindi Diyos. Ang sinasamba mo ay kathang isip lamang. Guni-guni, imagination. Ano ang maiaambag sa inyo ng isang mortal na tao? Isang ordinaryong tao sasambahin mo? Saan mo sinasamba yung ordinaryong tao? Sige nga, sinasamba nyo si Kristo, mga iglesia ni Kristo. Saan nyo sinasamba si Kristo na isang normal at ordinaryong tao lang? Sige nga, pag sinabing sinasamba nyo si Kristo mismo sinasamba nyo, na which is si Kristo sa iglesia ni Kristo ay isang tao, hindi Diyos. So sumasamba kayo sa isang tao, hindi sa Diyos. At pag ikaw ay sumasamba sa hindi Diyos, ang tawag sa inyo, kayo ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. At yung mga tao na sumasamba sa tao at inaako nila na ito ay Diyos, yan ay tinatawag na pagan human idolaters. Bakit ka sasamba sa tao? Ano ka, abnormal? Di ba? Hindi naman Diyos sasambahin mo. Kaya, ilatag nyo sa akin INC 1914, saan mababasa sa Biblia na nag-utos ang Diyos na sambahin mo ang hindi Diyos? Dahil kung ang Diyos Ama ay nag-utos, kayong tao, sumamba kayo sa hindi Diyos, lalabas. God the Father is the lawmaker and the lawbreaker. Sinabi ng God the Father, huwag kang sasamba sa Diyos-Diyosan. Tapos sasabihin ng Diyos Ama ninyo, sumamba kayo sa hindi Diyos. Sambahin nyo si Kristo na isang tao at hindi Diyos. Anong tawag doon ngayon? Ang Diyos Ama nyo ang siyang sumira at bumabali ng kautusan. At yung mga ganyang doktrina ay walang kakwenta-kwentang aral. Huwag tayong magpakalat ng maling doktrina dito. Ang sambahin nyo ay ang Diyos. Hindi sinasamba ang tao. Pag sumamba ka sa tao at hindi Diyos, pagano ka. Hindi ka Kristiyano. Hindi nagturo ang mga sinaunang Kristiyano na sumamba ka sa hindi Diyos. Walang doktrina ang 12 apostles na sumamba ka sa hindi Diyos. Walang doktrina ang mga Bible scholars na sumamba ka sa hindi Diyos. Ang turo ng mga sinaunang Kristiyano, ang turo ng mga apostles, sambahin mo ang Diyos. Wala silang tinuro na sambahin mo ang hindi Diyos. At wala silang tinuro na nag-utos ang Ama na sumamba ka sa hindi Diyos. Hindi nagtuturo ang Panginoon namin ng ganyan.
Hindi nagtuturo ang God the Father ng ganyan na sumamba ka sa hindi Diyos. Dahil kung yan ang kanyang sinabi, siya mismo ang sumira ng sarili niyang kautusan na huwag kang sasamba sa Diyos-Diyosan. Ang hindi pagsamba, ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay pagsamba sa mga hindi Diyos. Hindi Diyos si Kristo. Bakit sinasamba nyo?